Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm for Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you, November 10 to November 17, 2024. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. Paalala lang po mga kabayan, hindi po ako Diyos, no? I'm the only the guidance at wala akong sinasabing Diyos ako, no? Yung mga hindi po nakakaintindi, medyo lawakan natin yung isipan natin, no? Pag hindi alam ang mga situation, mag-google, no? May Google dyan. I-research nyo kung ano ibig sabihin noon para hindi rin tayo naliligaw sa mga pinag-uusapan natin dito. Medyo lawakan natin, ha? Okay. This is a general reading, Kabayan Sagittarius. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito. Huwag niyong i-adapt kung hindi ito para sa inyo, ha? Kung hindi yung energy, okay lang. No? May nakita ko kanina habang nag-aano ako. May nakita ko, may mga Sagittarius na maaring iba sa inyo is maaring may tao na magbibigay ng pagpapahalaga sa inyo, or you will receive money or a valuable things, a gift, or yung iba dito is bagong idea, bagong trabaho, or pagkakapirahan. Ako nakikita, no? May sitwasyon sa inyo na matatanggap kayo. Yun na nakita ko. Baka may pumasok bigla sa inyong pera. O kaya makareceive kayo ng gift. Diba? Or makaramdam kayo ng pagpapahalaga sa ibang tao or trabaho or idea. Para kay Sagittarius, hindi kayo pare-pareho, ha? Tandaan nyo, lawakan yung isipan nyo. Okay? Pag hindi sa inyo, hindi sa inyo. Yes, we have the sun, no? Ibig sabihin, may isang situation sa inyo na makakaramdam kayo ng happiness because we have the heart and the sun din kasi maaring this is a new idea, ganyan. May mga sitwasyon magbibigay, makakaramdam pa ng happiness sa isang tao, ganyan. Kasi we have the heart. And then, may mga happiness, kasiyahan, maybe nga is abundance, or may pupunta ka mga celebration, happening, or makakaramdam ka na ngayon this time ng a little bit of freedom, no? Maari may mga mag-i-increase sa'yo. Sun is also a material things kasi money, also the happiness, no, sa buhay mo. And then, maari may mga kasiyahan, or may mga something happen na magiging masaya yung puso mo. Kasi we have also the heart. And also, sinasabi rin dito na merong mga pagkalito, ako nakikita dito, no? May mga tao, or may tao na magbibigay ng kasiya sa'yo, or crush, ganyan. Maaaring may crush ka, or may tao magkakrush sa'yo, or may tao dito na humahanga ka sa kanya, no? O kaya, yung iba dito is you will give a love and support with someone, no? Sa nakita ko dito naman, someone na nai-stuck, ganyan, someone na need ng iyong protection, ganyan, tulong, no? Sa nakita ko dito. And also, then, sa nakikita ko rin sa iba is may mga, siyempre, we have the sun kasi, ibig sabihin, may mga new ideas, also a work or profession, maaaring magkakaroon na kayo ng kaliwanagan or enlightenment na mga gusto nyo na siguro umalis sa isang sitwasyon, either to your relationship or sa iyong workplace ngayon, ganyan, or kaya changes of decision, ayan na naman tayo, ha? Yung mga maiksi yung yung mga maiksi yung ano, ha? Yung maiksi ang utak, ha? Hindi naman kayo lahat Sagittarius, no? Yung mga ano lang, yung mga ano lang, kung may pinagdadaanan kayo sa buhay nyo, huwag kayong sumalpok sa iba, no? Hindi maganda. Kumbaga, hindi natin kailangan bumangga ng isang tao dahil lang sa
may mga pinagdadaanan tayong mahirap. No, it's bad, no? Iuwi mo lang yan at ipakit mo at ikaw mag-resolve nun, okay? And then, yun nga, ang sinasabi ko sa iba sa inyo, na maaring yung iba is a work-related, profession, and then may mga sitwasyon na magkakaroon ng enlightenment to settling down, no? Sa trabaho, sa lab, sa iba dito, ganyan. May mga iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga positive thinking na sa ngayon, no? Yan, mga positive thinking, new ideas, or lalakas na o babalik na iyong tibay ng loob. Siyempre. Also, this is, iba dito is enlightenment for the stability in life. Yung maging gusto na maging panatag ang buhay. Ganyan, no? So, nakita ko dito. Also, kasi, the sun is a victory and success in your life. If you are stuck sa isang situation, is magkakaroon na daw dito or need, no? Siyempre. Yan, magkakaroon na ng enlightenment sa iba. There's a victory and success na makapagbibigay talaga sa'yo ng happiness. May mga positive outcome ako na nakikita at may mga malalaman ka daw na katotohanan. Kasi enlightenment is also katotohanan, di ba? Katotohanan, it comes to your heart, it comes to your thinking, to your ideas, na isang sitwasyon na na-stuck ka, mga ganun, no? Relate mo yung sarili mo. Also, we have the cross pala, no? Ibig sabihin talaga is, you have a duty to enlighten or to move or to work out something in your life, no? Sa iba sa inyo. Or may isang sitwasyon sa inyo na mag-i-end na. Totally ending to, no? Kasi the cross is the ending. Kung may ending, may new beginning. Kumbaga, no? Handito rin yung sinasabi dito na iba dito is actually meron pang pagdadaanan ng mga burden or there's a big problem ako na maaring pinagdadaanan nyo in the past na magkakaroon ng enlightenment kasi we have the cross. Have faith lang daw kasi we have the sun kasi, di ba? We have the sign. Ibig sabihin kung ano yung mga pinagdadaanan yung malaking problema ngayon or mga situation na burden ngayon is pang kasalukuyan lang daw yan, no? Sa nakita ko dito. Kasi there's sun and enlightenment. May mga kalungkutan kasi ako nakikita sa iba sa inyo na pinagdadaanan. No? Magkakaroon na siya ng kasiyahan. May mararamdaman ka naman na kasiyahan sa pinupo mo si mami na enlightenment sa ibang part ng buhay mo. Ay, sorry. Na ano ko yun ako. Nahampas ko. Tingnan natin sa Sagittarius. You need to take care of yourself, Sagittarius. Lagaan mo yung sarili mo. Pero, when it comes to money, magkakaroon daw ng increasing when it comes to money. Kasi the sun is a victory and success. Kumbaga, mayroong isang pintuan na mag-o-open para sa'yo at kailangan mo doon pumasok sa daanan na yun, no? Para magkaroon ng positive outcome. Ano ang energy ni Sagittarius this time? This week? May tao ka na bibigyan ng pagmamahal or bibigyan ng pag-asa or vice versa tayo. Yun ang nakita ko. You giving love or pagmamahal sa ibang tao or vice versa. Sagittarius. The Fool. Uy, ang ganda nito Energy mo. You have the air sign and the Aries. Aries, and the Page of Cups is the water sign. Tingnan natin. Bakit ang energy niya yan? Ten of Pentacles, wow, this is a money. Saan ka? Diba? Pera to. Pentacle. Wow. It will grow, Nakikita ko na dito, it will grow. The world. And the word is Leo, Taurus, Virgo, and Aquarius. And the moon is the Pisces. Also, Pentacles. Ito, Pentacles is a Virgo sign. And the Ten of Pentacles is also the Virgo sign. Tingnan nga natin. Interesting to, Ano yan? Okay, thank you. Sino to?
Well, okay. I'm talking of sword. The earth sign and the water sign, the judgment. This is the element of fire in Pluto. Wow! Ang ganda. And we have the Libra sign. Okay. Teka, ayusin yung pa ni ate. We have the Aquarius, Okay. Ang energy mo this time is to make a new beginning in your life, no? Or to resetting. Kumbaga, the full is zero, di ba? Ibig sabihin, may isang bagay ka ngayon na desisyonan in your life. To reset your goal, to reset your thinking, to reset your old version of you, or to let go or talikuran yung mga bagay na nagkakaroon ng hirap sa'yo, no? Kasi ang nakita ko sa'yo dito is, yes, in the past, ang daming mga emotion, pain, mga disappointment, mga hurt, mga emotional pain, sadness, galit, or hindi na pagkakasunan. As in, unhappiness, no? Yung mga pagkalito. Ngayon, this time daw, is ang nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon yung iba sa inyo. Alam mo na sa atin, papaalala ko ha, tayo ang magmamaneho ng sarili nating buhay. Wala sa baraha, wala na kahit kanino, tayo ang magdidesisyon pa rin sa bandang huli. Tandaan nyo yan ha. Wala akong sinasabing Diyos ako ha. Papaalala ko lang ili doon sa sa nagsasabing, Diyos ka ba? Hello girl! Hindi kita makakalimutan, promise. Dalawa kayo. Actually, hindi lang naman ikaw sa Sagittarius. Marami naman nagsasabi. Yung mga yung mga utak-ipis lang yun, no? Okay. Sasabihin ni ate, si ate mapang-api din. Oh, mapang-api talaga ako. Diyos ko man. Siyempre, kumbaga kayo yung salamin ko. Papaala ko sa inyo kayo ang aking salamin. Kung ano ipapakita nyo sa akin, yun ay ipapakita ko sa inyo. Diba? Ang salamin, diba? Pag gumalaw ka sa salamin, kung ano yung galaw mo, ganun din yung galaw, diba? Yun. Diba? Kayo ang aking salamin. Okay? Okay, yung energy mo ngayon, Sagittarius, is to resetting or to start a new beginning in your life. Talikuran mo na yung mga sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng hindi magandang feelings, no? And you need to give effort dito sa sitwasyon na ito kasi there's a new beginning of the pentacle. It means it will grow, no? Kung ikaw is aalis or magre-reset, no? Sa buhay mo sa ngayon, sa mga bagay, is magbibigay ka ng give effort dito sa sitwasyon na to, ito is magiging maganda yung resulta, no? And sinasabi dito is makaka-recover ka raw, no? Makaka-recover ka na at you will getting over the worst. Yung mga hirap na pinagdararanasan mo is getting over mo na. Kailangan mo lang talaga mag-give effort and focus, no? At hard work, syempre, no? Hindi naman tayo na maghihintay sa bunga na bumaksak yan, pag hindi mo sinungkit, diba? Kailangan sungkitin mo. Diba? Yun ang sinasabi to. Yung iba kasi dito is parang magdadalawang isip or mapanghihinaan ng loob kasi hindi pa sila makakapag-desisyon. Pero this is the time na raw, no? Kumbaga, iba dito siguro is you have a travel, ganyan. Or may mga bagay kayo na aalisan na talaga, no? Siguro this is a 3 days, 3 weeks, something ako nakita, or 3 months, or maybe by the nature of 3 months or March, no, sa nakita ko dito, ganyan, maaring ito, o kaya maaring itong sitwasyon na to is, ang tagal nyo nang nararamdaman, tong painful na to, no, sa nakita ko dito, maaring, na to, 8 months ago, 3 months ago, 3 years ago, 8 years ago, or something ganun ako nakikita. O ilang months or years na yan, no, na nakakaramdam kayo ng pain in your heart. This is a time to let go na daw. Yun, no, sinasabi to. Kumaga, let go the past because it's done and this is a start na kailangan mo ngayon ng transformation sa sarili mo. Kailangan na ngayon, this is the time na it's time to awake kasi sinasabi rin naman sa'yo dito ng baraha na wala po ako sinasabi. Papaalala ko lang, wala akong dinadagdag dito na kung wala sa baraha. Iba kasi sabi dito parang may dagdag daw yung sinasabi ko. Kung marunong kayo magbasa ng baraha, basahin nyo na lang yung yung lifeline nyo. Huwag na kayong makinig ng tarot reader.
ng tarot. Okay? Kami is guidance lang ninyo. Okay? Hindi talaga ako makamove on doon sa buwisit na yun. Sabi ko sa'yo, naku, kung hindi lang masama ang karma, ako hindi lang masamang makarma, dinut-dut na kita. Hindi, joke. Sorry, Lord. Yan ang sinasabi dito, no? Kailangan mo daw mag-give effort ngayon, no? Iba dito is magbabago kayo ng trabaho, eh. Magbabago, aalis kayo sa trabaho niyo. Ang nakita, parang may mga bagay kayo na, kasi magiging okay siya, oh. Oh, we have the Ten of Pentacles, oh. Magiging okay ka. If you are starting a new beginning at mag-create ka again sa sarili mo, yes, makaka-recover ka. Kasi we have the Ten of Pentacles. Kailangan lang talaga dito is effort and create again yourself, no, in a new you. No, sa nakita ko dito, let go the past kasi, and we need to learn, we need to learn. Pero yung iba dito, kailangan natin ng self-evaluation. Yan, mag-change na tayo ng mga decision natin sa buhay natin. Yung iba, create yourself again, and then refresh. Siyempre, kung kayo is may, kasi the pain is releasing na ang nakikita ko dito. O, ma-release nyo na daw yung pain nyo. Pero, kailangan nyo lang talaga mag-make a new beginning dito sa iba. Acceptance, no? Acceptance ang nakikita ko to. Also, may nakikita rin ako dito na maaring may tao dito na makakatanggap ka ng email or text message or may tao dito na you will receive something. Hindi ko alam kung reconciliation sa iba. Maaring reconciliation or pagbabati. Ako nakikita dito, no? May pagbabati. Maaring may tao dito na hindi mo na nakakausap or hindi mo kinakausap or namatay yung or may tao dito na maaring hindi nagsalita sa iyo ng katotohanan or mayroon siyang hindi nasabi sa iyo, maaring you will receive a text message dito. May reconciliation ako nakita. Kung may nagkaroon ng separation o hindi pagkakaintindihan sa kasamahan sa trabaho, sa pamilya, or sa asawa man yan, o family, no? O co-workers mo man yan. Maaring ito is may marireceive ka sa kanya na message, ganyan. Or text message, ganyan. Yun ang energy nyo, ha. Give effort to create again yourself in a new you, no? And siyempre, escape sa isang sitwasyon na alam mo nang hindi mag-work anymore, no? Or getting away with something. Anak, baba. Meron din ako nakikita dito na may ikaw or someone na may mag-share ng problema niya. Maaring apart to family o kasama sa trabaho. Basta malapit siya sa'yo. May mag-share daw ng problema niya. Maaring ikaw, mag-share ka ng problema mo or siya ata mag-share siya ng problema sa'yo or vice versa tayo. Anong parating kay Sagittarius? Hala, anak, namatay ang iPad natin. Baba mo na, anak. Mali pa. Ben ate, mali pa yung password. Anong parating kay Sagittarius? Please show me. Anong parating kay Sagittarius? Namamatay itong video ko. Anong parating po kay Sagittarius? Ano ang parating kay Sagittarius? Okay, thank you. 3 of Swords, the Libra. Libra, air sign, and the Leo sign. Tingnan natin, bakit para saan? We have the Scorpio. Ano yan? And the Aries. Para saan po? Ito na yun. And we have the Taurus.
Okay. Okay. Chariot. The water sign. And Cancer. Okay. Ang parating sa'yo is a communication. Yung mga nabanggit kong yung mga nabanggit kong sign. Yan. Kasi we have the fire sign. We have the Leo. Basta nabanggit ko na naman, di ba? Merong parating sa'yo is communication with someone. Maaaring magiging busy yung iba because of the communication or pakikipag-usap. May mga sitwasyon daw na aayusin mo. No? Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na parang aayusin mo or may mga sitwasyon na need na tulungan, something ganun, ako nakikita. A communication with someone na kailangang isaayos or i-move forward, ako nakikita dito kasi ang nakikita ko is Sagittarius, alam mo ba na na may tao na mga nagagalit sa'yo? Or may tao na ayaw sa'yo? Or inggit? Isa na ako dun. Oo nga, no? Kasi kanina pa ako nagrereklamo no? Dun sa nang inis sa akin no? Isa na ako dun, siyempre. Kung sino ka man, isa na ako dun. Hindi, ipapaano ko na lang yan kay universe. Si universe na bahala sa'yo na ito mapunta sa'yo. Hindi, joke. Bahala na si universe sa buhay mo. Okay, may communication ako na nakita na magiging busy daw yung isipan mo this time, no? Magiging busy, maraming ideas na papasok sa buhay mo or sa thinking mo this time. May mga need or may mga asamin ka this time, no? Sa nakita ko also, andun din yung lungkot or sad or depressed sa iba or may mga need kayo Yung iba dito is siguro moody type, ganyan, sa iba dito. Or may tao na magiging moody type. May taong weak. May taong mahina. Ako nakita. Hindi ko alam kung ikaw or there's a person here na a part of the family or ikaw or kasama sa trabaho, something yun. Mahalaga to sa'yo. No? May tao na communication, magiging busy ang utak. Merong getting together also ng family or close relationship. May something, iba dito is reunion, family unity, getting together, or parties, events, surprise something, or coming home, no? Maaaring ikaw pupunta ka uwi ka ng Pilipinas, o may galing na probinsya, or ikaw uwi ka ng baryo mo, barangay mo, ganyan, no? Or vice versa tayo, ganyan. May ganun ako. And then also, may nakikita rin ako na you will enjoy the fruit of your labor. Maliit man to o malaki. Parang may something ako nakikita na makakaramdam ka rin naman daw ng happiness and enjoy or fun sa iba sa inyo, no? Pero, mayroon din ako communication na nakikita sa inyo na this a person na ang nakikita ko sa inyo is hindi ko alam kung hahatakin ko nga to para sure na sure ako. We have the moon, the Pisces. May taong malungkot at very emotional actually. May tao na napapagod na, okay. We have the Aquarius and the Scorpio. Ibig sabihin, may tao na very emotional. Maybe may malalaman kang katotohanan this time, yung iba sa inyo. No? May malalaman kayong katotohanan, tapos may tao na very emotional, maaring ito is karelasyon mo, a part of your family, or magulang, kapatid, ang nakikita ko dito. May nararamdaman siyang hirap sa ngayon. Ang nakita ko sa kanya is parang kailangan ka niya. Kailangan ka niya. Hindi ko alam kung wala siyang pera or
hindi niya ano eh, hindi ko makita kung hihingi siya ng tulong sa'yo. Hindi ko nakikita yun eh. Pero, itong tao na to is very emotional, no? Maaring naiisip ka niya, or naiisip ka niyang sabihan, or kontakin, or sabihin itong sitwasyon na to, or maaring malaman mo rin itong sitwasyon na to sa nakita ko. Sa iba malalaman niyo. Sa iba dito is nagdadalawang isip siya. Pero naaalala ka niya, no? Sa nakita ko dito. Maari ikaw yung isang sitwasyon na ikaw yung tao na maari makakatulong sa iniisip niya, ganyan. Pero ang nakita ko sa niya, maari may problema to sa pera, no? Kasi imbalance or hindi stable yung buhay niya ngayon sa nakita ko dito. Hindi ko lang alam kung may trabaho siya or wala. Or wala na talaga siyang ipon, ganyan. Pero nagdadalawang isip siya kung hingi siya ng tulong sa iyo eh, sa nakita ko. Mag-ingat din kayo sa iba, sa inyo, sa nakita ko. Maaring may tao dito na maaring may mangungutang or may mga utang na hindi makakabayad. No? Or meron ako nakikita na scam. Again. O maaring ikaw, o kaya ikaw mariremanizing mo yung mga tao na mga nangutang sa'yo na hindi nakabayad, yung mga tao na na-scam ka, maaring maaalala mo yun, ano, sa nakita ko to. And nandito na yun, siguro mai-stress ka doon or need mo na kailangan nilang magbayad, ganyan. And then, nandito rin yung sitwasyon na maaring napapagod ka na, maaring hindi ka na rin aasa doon if ever na may mga ganun. Kung magbabayad sila or hindi. Pero ayaw mong umasa kasi parang you need to release or magiging wiser ka na ngayon or magiging stronger ka na ngayon para hindi ka na madaya. Ganyan. Kumbaga may changes na mangyayari sa'yo. This time guys, makakaramdam ka rin ng pagod because of the traveling, no? Ako nakikita. May mga unexpected blow up emotions sa iba. Mayroon disappointment, intense emotional pain, ganyan, mga conflict, malaki man o maliit iyan, mga separation or heartache or hindi pagkakaintindihan or confusion, kumbaga may mga sitwasyon na malilito ka, no? Maaring may mga sitwasyon na masasad ka, ganyan. Sad for something, ako nakikita dito. Or sa iba sa inyo is aalis kayo sa gusto nyo umalis sa isang sitwasyon kasi gusto nyo na ng happiness, kumbaga, gusto nyo na ng new beginning in your life, kumbaga maninindigan na kayo sa buhay nyo na ifo-force nyo yung isang bagay na idea na yun, maaring may new work, ganyan, o kaya may new work man yan, o relationship man yan, ganyan, or mga sadness nyo, maaring ile-let go nyo yun. Depende sa inyo kung paano nyo ifo-force yung isang bagay na naiisip nyo, no? Either this is a project, going towards sa bagong pintuan na papasukan nyo kasi we have the victory and the success then kasi we have the sun, ibig sabihin it will success talaga, no? Kasi also we have the four of wands, ibig sabihin there's a big celebration or if you entering with the sun, no, or i-end mo isang sitwasyon na yon, magiging stable ang buhay mo, success, prosperity, and security, no, ang nakikita ko dito. Kumbaga, it's more on happiness. Kasi nakikita ko dito is more on emotion. Ako nakikita dito. And then, kung i-enterin mo daw ikaw doon at aalis ka na sa isang sitwasyon na yon at mag-move forward or accepting, going toward sa pagbabago or new start, a new beginning ng buhay mo, is magiging very successful ka daw. This is a victory and success para sa'yo, no? Something na mag-i-ending sa buhay mo. Iba dito, maaring maglilinis kayo, maglalaba kayo ng bahay. Maglalaba ng bahay. Maglalaba ng damit, siyempre. Maglilinis kayo ng mga bahay, may mga lilinisin kayo, ganyan, no? Ang nakita ko dito, baka dito, may movement ako nakita. Maaring mag-move kayo ng trabaho, diba? O i-move kayo na isang project, o may mga i-move kayo mga ideas, ganyan. Ang nakita ko sa iba. No? Kahanin mo lang yun sa'yo. O kaya, yung anak mo is mag-move ng trabaho, ganyan. O kaya, may mga, ikaw, ganyan. No? Maaring meron kang pinuntahan dati na, kung trabaho man yun may pinuntahan ka dati, tapos babalikan mo yun. Mga ganun. Ako nakita. Magkakaroon ng new beginning sa buhay. Na-explain ko na naman lahat, ano? Iba dito may travel talaga ako nakita. There's a departure ako nakita.
Leave behind kung whatever holding you back sa nakaraan, yan, let go mo na yun. And leaving behind, yan. And releasing all the baggage. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ano dapat iwasan ni Sagittarius? Ikaw, madam. Sige, iwasan niyo na ako. Yan ito. Ano dapat iwasan ni Sagittarius? Universe. Pangit. Mukhang hindi We have the Sagittarius. This is your energy. No? And also this is you. The water sign. Bakit po? And the Nine of Cups, the water sign. Ay, sorry. My God. Tingnan mo, devil. Sino yan? Sabihin naman nung ano ko dyan. Ikaw, te. Thank you. Ano yung say ito? Ano ba na to? Ano mo, card mo? Kung saan na pupunta? We have the Eight of Cups and the Nine of Cups. Eight of Cups and the Nine of Cups. Okay. Iwasan mo daw yung mawalan ka ng movement. No, iwasan mo yung situation na alam mo yung malungkot ka. Alam mo yung something, mayroon na ang kulang kasi may hinihiling ka, 'di ba? Iwasan mo yung mga problema, burden. Sabihin sa ate, paano ko ba iwasan yun? Oh my God. Sa inyo, dito na kayo tumira sa akin. Baka araw-araw kayong basahan. Ay, Diyos me, Marimar. Okay. No? Tandaan nyo kayo mag-drive ng buhay nyo, ha? Advisor lang ako or guidance lang kami mga tarot reader, ha? Okay, ganito. Ang sabi kasi, iwasan mo daw yung sitwasyon na yung gagawin mo na tapos ipagpapaliban mo pa. Iwasan mo daw yun. Yun ang pinakaiwasan mo sa lahat. Yung sitwasyon na alam mo na there's something missing or may mga gusto kang gawin sa buhay mo kasi gusto mo na matapos yung mga struggle, problem, burden, or yung mga responsibility na nakaaklang at nabibigatan ka na. Yun. Kailangan mo na daw umalis doon. Sa iba dito is, hindi ko pa nakikita yung movement, no? Yung iwasan mo daw yung ma-stagnant ka sa isang bagay na hindi ka na masaya. Kumbaga, din yung restriction kasi sa nakita ko sa iba. Nalalack of speed yung iba. Kumbaga, nalilito kasi, no? May pagkalito. Kumbaga, hindi mo tinatrust yung iyong intuition ngayon. Hindi ka nagli-listen sa yung inner voice, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, yung iba sa inyo is iwasan nyo yung nalalack of energy kayo, yung nalulosing momentum, yung na-out of control kayo, or magde-delay or canceling with something sa inyo, no? Sa nakita ko dito. May mga gusto naman kasi kayong puntahan or may mga gusto kayong gawin in your life, pero this time, ang nakikita ko sa iyo is madi-delay siya. Yung iba sa inyo, ang nakikita ko dito. Kasi hindi ko nakita yung movement. It's more on slow, kumbaga, stagnant, and yun, pagkalito. Oo, nalilito kayo. Umiiwas. Alam mo, may tao na umiiwas sa pag-uusap. May tao, ikaw, may iniiwasan ka ba? Or may tao kasing disconnected na sa'yo? Or may tao na may hidden agenda or mayroong masamang motibo sa'yo kasi. Pero ang nakikita ko is may taong lumayo. May taong umiiwas o lumayo sa'yo kasi meron siyang ginawang masama sa'yo. Yun ang nakita ko. No? Sa iba, ganun. Iba dito, ganun ha. Kailangan nyo kailangan nyo ngayon ng movement. Kasi parang ipinagpapalibay nyo yung mga gusto nyong gawin, no? Ang nakikita ko dito. Iba dito, ipagpapalibay nyo daw yung mga gusto nyong gawin in life. Tingnan natin ang love ni Sagittarius. Kamusta po sa love? Tandaan nyo, love is sa lahat, ha? Sinasabi kasi dito, getting away with something, walk away ka sa ibang bagay, ganyan. Abandonahin mo. Ayun na naman tayo si abandonment, ha? I-research nyo na kung ano yung abandonment.
Abandon the old version of you. Change the decision. Oh my goodness, sis. Transformation ang kailangan, ha? Bahala kayo kung anong gusto nyong abandonahin. Sarili nyo. Tingnan natin with love. Kamusta sa Sagittarius sa love? Tandaan nyo, love is sa lahat, ha? Kaibigan, kagalit, kay magulang, anak, karelasyon. We have the sun, di ba? Dalawa na yung sun mo. Ibig sabihin, nagkakaroon naman ng enlightenment sa inyo. Pero kung ganito ang mararanasan nyo, the success is hindi nyo marireceive. Kailangan mong lumaban sa hamon ng buhay sa ngayon. Kasi you are the survivor. Keep fighting lang, ha? Keep fighting para makuha mo si sun. Tandaan mo, sun is twice siya, it's more on successful and freedom and positive ang nakikita ko dito sa inyo. Ha? Namili ka dito. Saan ka dyan? Itong magandang maraming flower na yan na si Owl, o itong si Owl na puro saksak na puso na yan. Pumili lang kayo dyan. Yun lang ang pagpipilian nyo, okay? Tingnan natin. Kamusta sa love si Sagittarius? Kung sa mga parte ng buhay nito, sa relasyon, sa trabaho, sa kasama sa trabaho, kung sa mga parte ng aspeto ng buhay mo ito, ipasok mo, ha? Kamusta sa love si Sagittarius? Halimbawa, yung sun, oh my God, devil. Halimbawa, yung sadness, iwasan nyo na yun, umalis na kayo doon. I-release nyo na yung na yun. Diba? Kung ano na yung mga sitwasyon na gusto mong i-release at i-resetting o abandonahin, mag-change ka ng decision. Ba't balik na to? Change mo yung decision, ganyan. Nasa sayo yan. The Capricorn, and we have the Leo sign. Ganda ng energy. We have the Capricorn, the Devil. Ay, parang hindi ito yun. Meron tayong Virgo. And Aquarius, Leo, Taurus, and Virgo. Tingnan natin. Ano po yan? Anong nangyari? Ano po yung Yak, slow ka na. You have the full Earth sign, and the Two of Cups is the Cancer, and the Page of Pentacles. This is a fire sign. Anak baba. Energy mo to. Ay, hindi. Ano pala to? Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. And we have the Eight of Wands. This is your energy. Okay. When it comes to a love, nakikita ko sa'yo dito, Sagittarius, you're releasing yourself sa isang sitwasyon na alam mong naging toxic. Or you need, di ba, trabaho, karelasyon, ganyan. Kasi ang nakita ko sa'yo dito is you are more on focusing to yourself, more on confident ang nakikita ko dito. Yan, maaaring nagkaroon ng enlightenment, kumbaga, na dito. Kasi in the past, nakita ko dito na parang naghanap ka ng solution, no? Parang naandin yung naghanap ka ng katotohanan when it comes to yourself, when it comes dun sa karelasyon mo na yon, either your friend or malapit sa puso mo, sa nakita ko dito, hinanap mo yung kaliwanagan na yun. And then, nahandun naman na nakita ko naman na nahanap mo yung liwanag na yun, no? And you are recovering from a difficult situation sa buhay mo. Kumbaga, may mga unfinished business ka na nangyari in the past is now you are releasing yourself dito at nagkaroon ka ng the Fool, no? Ibig sabihin, nahanap mo yung kaliwanagan. Ibig sabihin, you are starting a new beginning when it comes to yourself, and you have a positive destination na ngayon and clear path to move forward. Kumbaga, yung unfinished business na yun, na dati is nalilito ka, na dati is bad para sa'yo, is you feel that is a bad intention para sa'yo, o hindi nagiging maganda para sa'yo kasi unti-unti kang nawawala ng lakas ng loob doon, maaaring iyon is inirelease mo na, no, sa nakikita ko dito. Kung this is a past relationship,
or this is your work-related sa nakita ko dito. Pero iba dito is sa past relationship po. And then yun nga, nakita ko naman na you are moving forward ngayon, no? Kumbaga dati siguro naisip mo is hindi siya magiging, kumbaga kasi sa ngayon is ang nakita ko dito is in the past is parang naging maganda. No, may tao kasi ako nakita na sinasabi mo na irresponsible or tao na hindi ka pinahalagahan, tao na may unhealthy lifestyle, ganyan ang sinabi mo. Parang gano'n nakita ko dito, no? And then you are releasing yourself dito sa sitwasyon na yun, no? Sa nakita ko dito. And now, you are moving forward. And also, we have the star din kasi, kumbaga, and the star. The star with the Aquarius, and we have the Temperance. So this is you, kumbaga, you have now a balancing situation sa ngayon, no? Kumbaga, you are taking to the higher path and bringing balance right now. Kasi handito na yung, ang laki na ng mga pagbabago sa buhay mo. And you are valuing yourself, your new beginning in your life, sa nakikita ko rin dito. And then, dito na rin yung movement na nakikita ko sa dito. And meron din ako nakikita dito na there's a shipment nga na nangyari dito sa buhay mo ngayon, Sagittarius, and meron ka ngayon na pinagkakaabalahan. Yung iba sa inyo, ha? Oo, marami kang pinagkakabalahan ngayon kasi meron akong tao ngayon na hindi ko naman nakikita na love. This is love. No, this is not love pa as of now sa nakita ko dito. Pero meron kang bago na kasama sa ngayon. No, maaring this is a friend or may mga sitwasyon na getting to know each other, maybe sa iba, or hindi siya love eh. Parang may bagong tao na nakakabanding mo sa ngayon. Yun ang nakikita ko dito. Oo, may bagong tao. Pero hindi ko pa nakikita yung love doon. Nakakabanding mo pa lang sa ngayon. Tingnan nga natin kung this is your love. Maaring kung ikaw is lilipat ka sa trabaho, maaring may makakabanding ka nga ng mga bagong tao kasi this full, di ba? Kung this is a relationship at wala ka namang karelasyon ngayon, maaring meron kang makakabanding or makakasalamuha na bagong tao. Pero hindi ko pa siya nakikita na love related, no? O, di ba? We have the Wheel of Fortune. Ibig sabihin talaga na magkakaroon ng mga bagong kakilala, ganyan, no? At naandun din yung mga malaking pagbabago sa buhay mo kasi kung ikaw is magbabago ng direction sa buhay mo, isipin nyo ha, kung anong direction ha, mag-research. Yan, kumbaga, handuin nyo yung susundan ka ng lucky. Maraming opportunity daw at marami ka daw nakakausap sa ngayon eh. May mga bago ka nakakausap ngayon, marami. Hindi lang siguro, ang nakita ko is more than 3, 4, iba dito is 8, ganyan. Pero marami siya. Also, maraming opportunity rin na dumarating sa buhay mo ngayon. Mga activity, things to do, mga bago ngayon na nakikita ko. Bagong kakilala, bagong ginagawa, ganyan, mga bago as in. Tingnan natin may mga bago ka daw gagawin. Kumbaga. Siguro iba dito, bagong idea. Ganyan. Baka magkakaroon kayo ng mga travel, di ba? Alis-alis. Something ending in your life. Ako nakikita dito. May tao na curious. Someone spying. We have the air sign. Tingnan natin. Universe, ano bang Anong advice mo kay Sagittarius? Anong advice mo po kay Sagittarius? This one? The World. Wow. May travel ba kayo? Bago na uy, Sagittarius. Kung hindi mo ito ipagpapaliban, magbabago yung mundo mo kasi we have the kanina, di ba, the Wheel of Fortune and the World. Ibig sabihin, twice na itong lumabas. Magbabago yung mundo mo ngayon, no, this time. Pero it's up to you. No, yung iba sa inyo mangyayari na siya. Yung iba sa inyo, kasi we have the new beginning din. Yung iba sa inyo mangyayari na siya. Yung iba sa inyo is madidelay pa.
Pero nasa sa inyo na yun. How you drive your life. Anong advice, universe? The Ace of Cups, o diba? It's a new beginning. We have the Taurus, Leo, Aquarius, and Virgo. And we have the Ace of Cups is the water sign. Tingnan natin, ano yung the world universe? Para kay Sagittarius. And, oh, yung ganda. The Judgment. The fire sign. Wait, may ano talaga dito, transformation sa'yo. And the Emperor. Wow. Pwede ka bang malaman itong ano? Ano pwede ko malaman kay ano? Universe. Wow. The Three of Wands. Aries. Aries and Aries. And we have the Virgo. And the Nine of Cups is the water sign. Okay. Ang advice niya sa'yo is finish the unfinished. Love yourself. Make a new beginning. Ganyan. Awakening. This is the time na magkaroon ka ng clarity sa ngayon. Kumbaga, clarity sa mga gusto mong gawin to your project, sa mga new beginning sa buhay mo. Yan. Itama mo na yung mga mali. Magkakaroon ka ng decisions in life to clarity or i-correct yung mga bagay na gusto mong i-correct. Magkakaroon ka ng transformation sa iba sa inyo. Yan. And then, magkakaroon ng decision or you need to decide. Let go the past, the old version of you, or let go yung mga sitwasyon na alam mo na hindi nagiging good at hindi nagiging patas at yung mga sitwasyon na hindi nagiging balas, no? Ang nagkakaroon, sinasabi rin dito na kailangan mo magpakatagtag, mag-move forward ka raw sa mga plano mo, piliin mo daw yung iyong happy outcome or happy choices, no, na alam mong mag-growth ka. No, kumbaga talikuran mo yung mga bagay na hindi nagiging balanse sa buhay mo. Explore mo daw lalo yung sarili mo, hanapin mo kung saan ka magaling, the more exploration na gagawin mo sa buhay mo, the more growth na marireceive mo. Kasi may mga fulfillment, achievement ako nakikita sa'yo dito, no? Kumbaga, start and new beginning talaga. Yung iba dito siguro is there's a new job or a new idea, a decision making ako nakikita sa inyo. Diba dito, there's a travel. By the 3 days, 3 weeks, 3 months, or by the next year of March, no? Or 3 weeks, no? Ng next year. And then, yung iba dito is, there's a new beginning or may tao ako nakikita na new love sa inyo, sa iba. Sa iba ha, there's a new love. May offering of a new love ako na nakikita sa inyo. Iba dito is a new happiness, new trabaho, ganyan, traveling. Iba dito is a fulfillment. Meron daw kayo marireceive na good news yung iba sa inyo. There's a good news happening in your life. May taong babalik, no? May sa iba dito, opportunity eh. Opportunity, may mga adventure ako nakikita. 8 of Pentacles, oh. You have the Virgo sign. Ay, baluga. Ano yun, ate? 7 of Swords and the World. Tatlo na yan. Oh my God, talaga? Sa ngayon, natuwa ako. We have the Aquarius also. Virgo and Aquarius. And sinasabi dito is, you need to escape sa isang sitwasyon. Finished and unfinished, diba? 3 beses na to ha. Finished and unfinished, yung alam mo na sitwasyon. Or you need to escape sa isang situation na hindi na mag-work sa'yo anymore. Getting away with something. Na mamanipulahan ka, na nagkakaroon ng betrayal, nagkakaroon ng cheating. No? Andun na rin yung mga sitwasyon na hindi nagiging balance. Kumbaga, andun na yung sitwasyon. You need to give effort and focus, no, sa mga gusto mong gawin ngayon sa buhay mo. Kumbaga, decision na to. Sorry ha, yung throat chakra ko. Decision mo na to, no? Kumbaga, kung gagawin mo ito, it's a big situation na mangyayari sa'yo. Kasi,
There's a harmony and peace. Ako nakikita dito. May meron daw kang minamanifest na, kumbaga, manifest na mga dinidesire mo na marireceive mo daw. May mga manifestation ako na nakita sa'yo. So, iba dito is a new opportunity. Is a new opportunity ang alok sa'yo ng taas. Kailangan mo lang talaga magbigay ng give effort sa'yo. Kahit ano opportunity yan. Love life, trabaho, ganyan. Yung mga sitwasyon na hindi nagiging balance sa buhay mo. Ngayon is the time na magpakatotoo ka na rin sa sarili mo. Huwag kang manghinayang sa mga bagay na natapon, nasayang, nag-fail, na-regret, ganyan. No, huwag mong pabayaan din yung sarili mo, ganyan. Yung mga situation na na-disappointment ka, huwag kang magtutok doon kasi thrice na lumabas ang the world sa'yo. Okay? Kailangan, this is a time na magkaroon ka ng progressing. I-analyze mo yung mga bagay-bagay na yon at magkaroon ka ng progress, no? Kailangan ngayon ng progressing at kailangan mo na ngayon na mag-effort na magpunla kang muli in a new, no? Sa ngayon. This is more successful talaga, promise. Tandaan nyo, the world is the last card in a tarot card. And we have the Wheel of Fortune. You will drive your will or your life in a future in a good way. Nasa sayo na ang desisyon, not ito. Okay? Arigato namaste. God bless.